paminsan-minsan nakikita tayo. That is too short, di ba? Pares ko, kagagaling ko na sa meeting, I met with family, tinulungan ko ng para magkaroon ng peace of mind. Alam mo naman yun ang bukasyon natin. Ikaw, kumusta yung alarm business mo? Busy yun. Ano magnanakaw ngayon? Oh! May nagagawa rin. Ako natin tingin, pare. Buksan mo Ayun na. na. Ha? Alam ko naman yun, salit lang. Oh, hi! Marge! Ito naman si Marge eh. Kasi inimitahan ko sa dito para magkwento-kwentuhan tayo. Hello, kumusta? Yes, kumusta? Pare, si Marge ang isa sa mga community leader natin at siya yung immigration counselor na sinasabi ko sa'yo na tumutulong talaga sa ating komunidad, sa ating mga kababayan. Inimitahan ko siya para makipagkwentuhan sa atin, kwento-kwentuhan na tayo. Marge, si parang Nikki, lalo mo. Oh, yes. Kasi pareho kami from Cebu. From Cebu? Hindi. Nag-aral ako sa Cebu. Oo. And then he's from Cebu, so yun yung connection namin. Ako from Bohol. So, parang sana. Puro Bisaya. Puro Bisaya. Oo. Anong year ka ba nagpunta rito? March 2006. So Ah, mga 14 years na Okay. this March. Okay. Yes. Ano yung direct from the Philippines? From the Philippines. Okay. So under the Federal Skilled Worker category. So Wow. nag-apply ako directly. Okay, directly. Oo, pero I never had that Yeah. talaga ambisyon or plano na mag-Canada. Wow. Oo. What brought you to Canada? Bakit mo naisipan? Because I wanted to give a better opportunity sa anak ko. Ay, Kasi nakuha tayo doon. Oo, gano'n naman. Kasi I came from a family of politicians. Oo, sa awa ng Diyos. Hindi naman, pare-pareho, hindi naman, naging mayaman. Tayo ko na, excuse me. Wala ka pa lang din, ikuha ko lang siya ng Ay, isa. sige, Mag-usap kayo, thank you. mag-usap kayo. Oh, yes. Ikaw ba na kay Ma'am Dodgy, ha? Maganda yun at maraming matututunan ng mga kababayan natin kung paano ka nagsimula at anong mga bagay na dapat nilang tandaan. Paano ka napasok as a immigration consultant? Ah, Okay, good kwento. question. Yeah. So, I have a very good friend who's been in Canada for 35 years. Umuwi siya sa Philippines. So, I hosted a dinner para sa kanya. And then, siya yung ba't hindi ka mag-apply sa Canada? And then, he referred me to an immigration consulting company sa Cebu. Oh. So pumunta ako doon. And then I asked for information. And then, nag-sign up kaagad ako. Reputable naman. Yes, oo. So the reason being is, hindi ko alam, right? Hindi ko alam how does it work, hindi ko alam anong gagawin ko, Yes. hindi ko alam anong mga requirements. Tama yun. So bigay ko na lang yung stress sa kanila. So nagbayad ako, sila yung nag-asikaso, yeah. nag-process ng papeles ko. Papeles mo. Sa awa ng Diyos, nakarating naman. Yes. Problema lang is, pagdating dito, I don't know anyone. Yun ang kalimitan Wala akong experience natin kilala, walang wala pamilya. akong relative, wala lahat. Yeah. Oo, so yun yung mahirap dun sa experience na after 6 months, na culture shock ka sa snow, parang gusto kong mag-give up. Sabi ko, gusto kong umuwi. Anong year na yun, March? 2006. 2006? Oh, March 2006. How was the economic situation? And then yung economy at that ng time? Alberta was really good. Oo, so hindi ako nahirapan maghanap ng trabaho. Oo, nakatrabaho. Oo, so after 3 days, Wow. may interview na ako. And then yung first job ko was Yeah, you don't mind Yes, sabihin mo. sa law office, Laurier Law Office, dito sa 149th Street. 149. Oo, Yeah. So that's where I acquired the experience. Because isa sa mga lawyers doon was an immigration lawyer. Oh. Oo. And then, in-encourage niya ako na parang gusto mo naman, may interest ka naman. Yeah. So, oo. Yeah. Pero I waited, not right away. Yeah. Kasi medyo mahal yung tuition fee. Kaya yun. Oh, tama na. May nag-doorbell ulit. Yes, oo. may- Wala ko inaasahan na. sa Sino yan? labas. Sino ba yan? Tingnan ko nga sa excuse me, ha? Yes, oo. Si Paring Lito pala. Pare. Tingnan niya. Ito naman ang ating magiting na editor-in-chief ng Alberta Filipino Journal. Aba eh. Join mo naman. Join mo. Isa yan. Busy sa katutulong yan. Patulungin. Ang pangalan ko kasi Turay. Pwede late na din. Kaya lagi ka tuloy. Pagtawag mo kanina, at saka pag hindi nyo ako naintindihan, ibig sabihin nalito kayo. Parang magandang usapan ito ah. Ito, siyempre. Parang ganito yan, Brad eh. Ikaw yung taong magaling lapitan, kaya mahirap hanapin. Di ba? Ano ba yan?
Nahanggit mo. Nakikita Sa phone. Oo. Hindi, Ano mayroon dito? ano doon na, kwento-kwento lang Kwento-kwento pare. lang. About success stories, di ba? Ang alam ko, Dati, magkape lang ako. hindi, makikishare ka rin, pero ang pinag-uusapan natin ngayon, yung situation na experience, personal experiences ni Marks na isang immigration consultant natin sa Edmonton. Okay. So, nung dumating ka, pinag-uusapan namin, how was the economic situation in Alberta at that time. In-explain niya, ituloy mo na ulit. Yung, Oh, sige, maganda yung Yeah. economy at that time sa 2006. So how about you nung dumating ka? What was the economy at that time? October 19... Napaisip siya, baka matagal-tagal na yun. Hindi ko Ako, nagbawa sa baul yan, ha? 2003. Ah, 2003. Oo, Pwede no? naman. Okay naman. Inabot ko rin yung nagbalik ng pera si Top line. Ralph. Kaya naghihirap tayo ngayon. Nagbalik siya dapat eh. Ini-imbak lang niya. Parang hindi kita rin nung bata ko, eh. Sana hindi naghihirap si Kenny yung paliwanag. I-edit ko yan natin. Hindi, sige, tuloy natin. It took mga ilang years pa kasi nag-ipon pa ako ng pang-tuition Yes. kasi medyo malaki-laki eh. Oo. And then nag-aral, Yes. and then after nag-aral kasi sa mga kababayan natin na gustong maging immigration consultant, so mag-aral, after mag-aral, pag you pass the exam, pag napasahan mo yung exam, then mag-apply ka for a license. Yeah. Oo. Lahat naman nagdaan sa ganyan. Nagdaan, Walang oo, nakarating naman. dito na successful ka. Yeah, that's true. Kinakailangan dumaan ka sa proseso. So sa madaling salita, kinuha mo yung course na yan Yes. is because of your desire Yes. na matulungan Na makatulong. yung makatulong sa mga tao. Yes, Sa that's mga right. immigrants especially. Yes. Pero may Free concern, may enterprise. concern ako. I hope, kung pwede ko lang Yeah, sige, sige. i-share sa... Kasi nandito na rin lang tayo para Sa mag-share atin, eh. oo. Para may Okay. matutunan sa atin Yes, 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 ng mga yes. So, tagapanood natin. Okay, you might notice lately, wala ako sa Facebook. Oo nga. Oo, kasi Dahil- I have to remove or permanently delete yung personal account ko na Oo. Marjorie Newman. Bakit? Kasi pangatlong beses na to, Oh. okay? Na may mga tao na nagtitake advantage, hindi pa namin alam kung saan, so ginagamit yung ibang pangalan ng konsultan, pero pictures and videos ko. Wow. So sa page nila, sa mga website nila, yung mukha ko yung lumalabas. Wow. Ngayon, nakakatanggap kami ng email na That's scary. nagbibigay daw sila ng pera dito sa tao na to. Oo, ngayon lang, 2 email. Oo. Tapos yung isa, nagbigay ng ilang thousands of pesos. Wow. Yung isa daw, 300,000 sa Taiwan. Oh. Oo. So, yung mga, kung sino yan, yung mga May kagagawa. Yung mga may yes, kagagawa. oo, yung mga may kagawa. Huwag Yeah. naman po, kasi Yeah. yung binibiktima ninyo, yung mga kababayan po natin. Yeah. At saka, it's not right. Di ba? Tapos ikaw Using ginagamit. someone's personality. Ikaw ginagamit. Oo, tapos, pictures ko nga, yung nakalagay dun sa Facebook page nila, mga pictures ko. Ang madali silang Oo, Parang because, ang picture nito oo, ginagawa. Misleading yun. misleading. Ang Fraud. nakakasakit, kasi, yung pictures ng anak ko, pictures ng nanay pati ko, family. pictures ng family ko, ng asawa ko, sinama na rin nila. So, ito sa mga kababayan natin, Oo, na yeah. ingat-ingat po tayo dyan sa Paggamit ng Facebook. paggamit ng Facebook. Yeah. Facebook is a tool. Huwag nating hayaan na yung seguridad ng ating pamilya Privacy natin. madadamay. So, nakakatakot po itong nangyayari kay Marjorie. So, Nabanggit mo na rin lang parang Nikki, yung iba, nilalagay pala kung saan sila located, yung location nila. yes. Parang it's invite, parang ganito po yan eh. Parang bahay nyo, iniwan yung bukas yung pinto. So anyone can come in. Ganun po yun. Kaya delikado yun, gano'n. Ikaw medyo advanced sa technology. So ano yung mga Yeah, ito- pwedeng gawin ng mga kababayan natin? Na anong- Well, Na kasi precautionary. Precautionary. Yes, So oo. there are a lot of things that you can do. Bago kayo mag-Facebook po, pag-aralan niyo po yung mga privacy settings natin. Yung locations niyo, bago kayo mag-post, kailangan naka-off po. Para hindi po kayo natatrap kung nasaan po kayo. Yeah. Okay? So that's very important kasi may mga nagpo-post dyan mag-abroad daw, magbabakasyon, o pupunta sa Pilipinas, walang tao sa bahay, pinapasok. Ay, may nangyari na ganyan. Parang, di ba sabi ko, nag-post sila na, we're in the airport on our way to Orlando, Florida, the whole family. After 1 week, pagdating nila, nabuksan na yung bahay. Akala ko nabuksan yung pagkain. Kuya Lito, on a serious note, ano naman namang masasabi
masasabi mo Yes, sa mga yes. nagtitake advantage? Yeah, Kuya Lito. Yung mga nangluloko ng bibiktima ng mga kababayan. Yeah. Oo, ay... Isang matindi-tindi. Yung Facebook ay naging Facebook. Ano ba? Pero sa point of view talaga ng pagiging isang mabuting tao, hindi nakakabuti na Yeah. manluloko tayo ng kapwa. Para lang magtatapa ka para umangat ka. Di ba? Oo. Oo. Ah, Sapagkat pinaghirapan naman natin lahat yung pagpunta natin dito, bakit Yeah. hindi tayo maghirap lahat? Yeah. Di ba? Pare-parehong, pare-pareho tayong gumagawa ng Yeah. sariling daan Yeah. para umunlad. In a ano? decent way. In a decent way. And then, sana magtulungan tayo kaysa sa mag-apakan po tayo. Huwag Yeah. manggamit lang. Yeah, that's the right term. Sabi nga ni Fulton Sheen, Mm. upang Bisap yun, bisapin mo, bisap. Oo, bisap. Upang mabuhay daw ng karugod-lugod at ganap. Ah. Mahalin ang mga tao at gamitin ang mga bagay. Yeah. Huwag gamitin ang mga tao at Yeah. mahalin ang mga bagay. Yeah. Mm. Now, Tama. gusto ko lang tanongin sa Basta-basta. Marjorie, total nandito na. Marjorie, pwede mong bigyan mo kami ng latest update para ma-update naman kami. Oh, kung yes. ano Sa immigration What's na. your immigration, Sa immigration. regulation? Oo. Yung, I don't know if you have heard about biometrics po. So, biometrics is a security feature na in-introduce ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada. So, before, yung biometrics, yung mga lahat na nasa labas ng Canada, nag-a-apply, kahit anong application isasubmit nyo, kailangan you have to go for biometrics. Oh, yun biometrics. Oo, so lahat na. Now, yung December 3rd, ni-launch na nung IRCC na even yung nandito na sa Canada, you don't have to leave Canada. And then, wag na kayo, hindi na kayo papauwiin or lalabas just to do your biometrics. Pwede nyo dito na. pwede nyo nang gawin yan dito. Inland processing Inside na. Canada, Okay. they have, I think, marami-rami na rin ng mga Service Canada locations all over the country. So, pwede na nila, they don't have to leave. Kasi yun yung problema namin sa mga kliyente namin na nire-represent namin na pag mag-submit ka ng application, biometrics, kung walang US visa, hindi makakapunta sa US. Kung kahit may US visa, pag walang re-entry visa, hindi ka rin makakabalik. Right? Oo. Remember, we have a new immigration minister appointed by the Prime Minister, Minister Marco Mendicino. He's a lawyer. So mga kababayan, kung may tanong po kayo kay Marjorie, ayan po nakikita ninyo yung pangalan niya at saka telephone number niya. Feel free to call her. Yes, but then, ito lang, warning sa mga kababayan natin, Oo. you don't need a third-party representative to submit your immigration application. Yun. Hindi nyo kailangan. Hindi na, oh. But if you choose to hire a third-party representative, Para mas ma-increase ang chances. kailangan authorized ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada, lawyer, License. lawyer, at saka regulated Canadian immigration consultant in Yun. good standing Yun. sa ICCRC. Yun. Pero kung, I always tell yung mga clients, yung mga nagtatanong, pero if you have access to the computer, may internet ka, naiintindihan mo naman, kasi andun naman sa website, di ba? Yun ang impormasyon. You can do it yourself. Hindi nyo kami kailangan. Nagpo-provide lang kami sa mga yung Guidance, yeah. yung talagang hindi nila naintindihan yung programa, yung hindi sanay sa computer, walang internet, lahat. Then, we provide the service. Well, ang ganda ng discussion natin ngayon. Episode ng Ay, magpasalamat muna ako Sige. kasi hindi ako makakapagsulat sa Alberta Filipino Journal kung hindi niya ako inimbitahan. Yes. Kaya dito. Si Kuya Lito. So, siya yung nag-invite. Tandaan nyo, And then, Kuya Lito Velasco, madaling hanapin. Alam nyo, kinakalit best friend ko rin po si Kuya Lito. Alam mo, Kayo lang yun. Alam mo, bago tayo magtapos, Papatawa lang tayo. itong si Mr. Lito Velasco, napaka yan, he has a public servant heart. Ikaw, Brad, any parting words sa ating viewers? Always watch our show, and Yes. you'll be able to learn a lot of life experiences dito, no? Na yung mga bagay na dapat niyong iwasan at tandaan na sa mga buhay-buhay natin dito sa Canada. Alam nyo, iba-ibang proseso ng kanya-kanyang bansa. Sa Pilipinas, ibang proseso. Sa Canada, ibang proseso. So, dinadala po namin sa inyo
ang mga guests namin dahil sa mga karanasan nila. Tama At po yun. ito yung mga tamang resource. Ang tawag ko, dito makakapulot kayo ng aral. Yan. Ako na po ang magtatapos, ano? Panoorin po niyo palagi itong show natin dahil hindi lang po ito tungkol sa lingkod bayan para sa ikabubuti ng ating community. Matututunan na kayo, tatawa pa kayo. Lalo na pag natisipli rito. Paulit. Too late. And salamat Kuya Joseph, ha? And Ate Beth for hosting Salamat us. sa pag-imbita. Director Joseph Rocky. Thank you very much. Motion graphics. Hanggang sa susunod. Cheers!